May pangako ang bukas. Pisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Bakit kailangang idamay mo ako at gamitin ang aking anak para pahirapan ako? Wala akong atraso sa'yo! Hindi ako dapat magbayad sa kasalanan ng iba! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Dahil sa matinding galit at sama ng loob, pagganti ang naiisip gawin ng isang tao. Ngunit tama bang mandamay siya at pagbayarin ng taong walang kasalanan sa kanya? Mga kaibigan, narito po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Hindi Ako Dapat Magbayad sa Kasalanan ng Iba. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. Hello, Rebecca? Oh, Larry. Napatawag ka. Si Zyrene, dumating na ba galing sa school? Oo. At nakapagpalit na rin ng damit. Hinihintay na lang ang pagdating mo. Excited na nga umalis para makapanood tayo ng movie. Last day kasi ngayon ng movie na gusto niyang panoorin eh. Teka, nasa biyahe ka ba ngayon? Sakay ng kotse mo? Oo. On my way na ako papauwi. Bakit tumawag ka pa? Hawak mo ang cellphone habang nagmamanaho, di ba? Okay lang yun. Sanay na ako. Ano ka ba? Hindi ka nag-iingat eh. Alam mo naman bawal yung ginagawa mo. Delikado yan. Sabi ko naman sa'yo, sanay na ako. Pagsabi na lang kay Zyrene na paparating ng papa niya, ha? Okay, sige na. Tama na ito pag-uusap natin. At baka mamaya ako, ano pa mangyari sa'yo? Sige, bye. Biglang may sumulpot na cargo truck! Mapapangga ako! Papa! Papa ko! Wala na siya, Zyrene. Wala na, papa mo. Iniwan niya na tayo. Mama, Rebecca! Bakit kailangan mangyari ito kay Papa? Zyrene, anak. Hindi ko rin kayang sagutin yan. Ang Diyos lang ang dahil makakaalam kung bakit nangyari ito sa papa mo. Di ba po kasi siya dapat mawala, Mama? Kailangan po
narito ako. Ang Mama Rebecca mo, hindi kita pababayaan. Talaga po, Mama Rebecca? Oo, Iha. Hindi man kita totoong anak. Dahil 5 taon ka na magsama kami ng papa mo, tinanggap kita at minahal na parang tunay kong anak. Alam ko po yun. Kaya nga, hindi ka dapat matakot. Wala kang kailangan ipag-alala kung iniwan na tayo ng papa mo. Siren, narito ko. At handa ako maging papa at mama mo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Jason. Lalo na ngayon, maaaring mas tumindi pa ang galit sa akin ni Rebecca. Natatakot ako baka ang anak kong pahirapan niya. Kaya nga, mas mabuting ituloy na natin ang asunto laban sa kanya. Yun na lang ang paraang magagawa natin. Sige, pumapayag na ako. At bahala na. Ang mahalagay makuha ko ang anak ko sa kanya. Dahil pakiramdam ko, hindi na siya ligtas kay Rebecca. Cellphone ko. Hello? Mariana? Ako nga ho ito. Sino po sila? Tiyuhin ako ni Rebecca. Tinawagan kita dahil may mahalagang bagay tayong dapat pag-usapan. At saka gusto kang makita ng pamangkin kong si Rebecca. Para ano po? Mas mainam kung makikipagkita ka para maintindihan mo ang lahat. Maaasahan ka ba namin? Sige po. Darating ako. Pupunta ka ng ospital? Oo, Jason. Kailangan ko malaman kung anong sasabihin nila sa akin. Bakit sa ospital ka pinapupunta? Sinong naroon? Si Rebecca. Alam ko, galit ka sa akin, Mariana. Pero nagpapasalamat ako at nagpunta ka rito sa ospital para makipagkita sa akin. Nasabi na sa akin ng tinorman mo ang kalagayan mo, Rebecca. Totoo, masama ang loob ko sa'yo. Pero hindi ko pa rin maalis ang hindi maawa sa kalagayan mo. Mariana, ito marahil ang kapalaran ko. Hindi ko alam kung magagawa mo pa akong patawarin dahil sa mga maling ginawa ko. Bakit sinasabi mo yan sa akin, Rebecca? Akala ko kasi magiging masaya ko. Akala ko mawawala lahat ang minanakit at sama ng loob na narito sa puso ko kapag nakaganti ako. Pero nagkamali ako. Kundi lalo lang ako nabaon sa kalungkutan. Lalong naging mabigat sa damdamin ko ang lahat. Para bang pinarusahan ako. Dahil sa pagkakaroon ko ng malubhang sakit. Kaya ang gusto ko, ilagay na sa tama ang lahat. At magkaroon ng saysayang buhay ko. Pag man lang ako mawala. Anong ibig mong sabihin, Rebecca?
Binabawi ko ng lahat ng mga masasakit na salitang nasabi ko. Sana hindi kita dapat idinamay sa kasalanan ng nanay mo. Lalo na ang isali sa galit ko si Cyrene. Mariana, gusto kong ibalik na sa'yo ang anak mo. Mas kailangan kanya. Salamat. Pero hindi yun madali para kay Cyrene. Alam mo kung gaano ko kinamumuhian ng aking anak. Hayaan mo. Gagawin ko ang makakaya ko para ayusin ang ginawa kong problema. Kakausapin ko siya, Mariana. Rebecca! Kahit man lang sa maliit na bagay na yun, ay magawa kong itama ang mga kasalanang ginawa ko. Bago man lang ako mawala sa mundong ito. Pagkatao mo at kahit anino mo, ayaw niya makita. Hindi ba sobrang sakit noon, Mariana? Ha? Nakakadurog ng puso. Bakit mo ito ginagawa sa akin, Rebecca? Para gumanti sa'yo, Mariana. Para maramdaman mo rin ang lahat ng kirot, ang lahat ng hirap at pagdurusa na pinagdaanan ng pamilya ko. Lalo na ang hirap na tiniis ko dahil sa pagkawala ng mga mahal ko sa buhay. Hindi ko makakalimutan kung paano ka bang iniwan ng papa ko para lang sumama sa malandi mong ina. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Hindi po ba ang sabi niyo? Kayo nang bahala sa akin. Hindi niyo ako pababayaan. Hindi niyo ako ibabalik sa Mama Mariana ko. Kasi nga masama siya. Cyrene, binabawi ko ang lahat ng yun. Mama Rebecca! Dahil mali ang lahat ng yun. Hindi po totoo yun. Nagsinungaling kayo ni Papa sa akin. Oo. Dahil yung sa galit na pareho naming nararamdaman para sa Mama Mariana mo. Hindi siya totoong masama. I'm sorry, Cyrene. Patawarin mo sana kami ng Papa mo kung nagawa namin yun. Pinalabas namin walang kwentang tao ang Mama mo. Kami ng Papa mo ang masama. Kami ang sinungaling. Kami ang may malaking pagkakasala sa Mama mo. Pero bakit po? Sa ngayon, alam ko mahihirapan ka pang maintindihan. Pero sana patawarin mo kami. At gusto kong itama ang lahat ng kasalanan ko, Cyrene. Kaya ibabalik na kita sa Mama mo. Alam ko, mas mapapaayos ang buhay mo sa kanya. Dahil tuturuan ka niya para maging isang mabuting tao. Ipinamimigay mo na po ako. Hindi kita ipinamimigay. Kundi binabalik lamang kita sa taong mas karapat-dapat mong makasama. Sa taong totoo ang pagmamahal ay ibibigay sa'yo. Walang pagkukunwari, kundi tunay na nagbumula sa kanyang puso ang pagmamahal. Pero Mama Rebecca, sakit na ako, Cyrene. Hindi na ako magtatagal. Mama, mawawala na ako. Ang gusto ko sa pag-alis ko, matyak ko magiging maayos na kalagayan mo. Pero isang bagay ang gusto ko pang sabihin sa'yo. Ang totoo,
minahal na rin kita na parang isang tunay na anak. Kaya nga ang gusto ko, mapabuti ka. Mawala man ako. At si Mariana, siya ang makapagbibigay sa iyo ng maayos na buhay. Nakakagulat talaga ang mga nangyari, Jason. Pero kahit malaki ang nagawang kasalanan sa akin ni Rebecca, naawa pa rin ako sa kanya. Talagang handa na siyang ibalik ang anak mo? Iyon ang ipinangako niya sa akin. Ibig na niyang itama ang mga maling nagawa niya bago siya mawala. Namumuhi sa iyo ang anak mo. Bata pa si Cyrene. Naniniwala ako na madaling mababago ang anuman dati niyang... Sumainyo mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayang alam po naming inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang aral sa buhay, pinamagatang, hindi ako dapat magbayad sa kasalanan ng iba. Samantala, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Ang mga bituin ng radyo na nagbigay buhay sa ating pagtatanghal ay sina Susan Robles, Vilma Borromeo, Bobby Cruz, Phil Cruz, Lionel Benamin, at si Olive Madridejos sa papel na Mariana. Dilapatan ng tunog ni Jerry Butiap, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni Bong Muyar at Eric Lucero. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Gani J. Halamanan at sa direksyon ni Rosana Villegas. Ito pong muli ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod na linggo. Muli po namin kayong hahatdan ng isa na namang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin sa ating natatanging dulang, May Pangako ang Bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Parangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo, ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May Pangako ang Bukas. Bakit kailangang idamay mo ako at gamitin ang aking anak para pahirapan ako? Wala akong atraso sa'yo. Hindi ako dapat magbayad sa kasalanan ng iba. May Pangako ang Bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako ang Bukas. May Pangako ang Bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako ang Bukas.
Magandang araw na muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang pagpapatuloy ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito sa kanyang ikalawang yugto, pinamagatang Huwag Mo Kong Singilin sa Utang ng Iba. Dito pa rin sa ating natatanging durang, May Pangako ang Bukas. Narinig niyo man sinabi ko? Hindi ako sasama sa inyo. Bakit kasi nagpunta pa kayo rito? Gusto kong makita ka, anak. Hindi na kayo dapat nagpunta rito. Sabi ko nga sa inyo, ayoko makita kayo. Bakit nagagalit ka sa akin? Ano bang kasalanan ko sa iyo? Dahil masama kayo. Wala kayong kwentang tao. Hindi totoo yan, anak. Hindi totoo. Masama kayo. Kaya hindi ako sasama sa inyo dahil mahahawa lang ako ng kasamaan nyo. Yan ba ang sinabi sa iyo ng papa mo? Pinalaki ka niya para magalit sa akin. Bad kayo, sabi ni Papa. At yun din ang sinabi ni Mama Rebecca sa akin. Kaya hindi ko na kayo kailangan. Anak ako, mama mo. At mali lahat ng mga itinanim nila sa utak mo. Hindi ako naniniwala. At kung mabuti ka, bakit ngayon ka lang nagpakita sa akin? Ipinagkait ka sa akin ng papa mo. Ayaw niya ipakita ka sa akin. At wala akong magawa. Hindi pa rin ako naniniwala. Kaya mabuti pa, umalis na kayo. Dahil nagsasayang lang kayo ng oras. Hindi ako sasama sa inyo. Ayoko sa inyo. Mas gusto ko kay Mama Rebecca na totoong nagmamahal sa akin. Anak ako, mama mo. Mahal na mahal kita. Hindi totoo yan. Kaya wag na kayong babalik dito. Para sa akin, matagal ka nang wala. Ba't kasi nagpunta ka pa roon? Jason, pinuntahan ko ng aking anak. O, anong napala mo? Nasaktan lang ang damdamin mo. Pinaiyak ka lang. Hindi ko matanggap ang mga sinabi ng anak ko. Jason, ang sakit-sakit. Pinagtabuyan ako ng sarili kong anak. Napakasama ng tingin niya sa akin. Talagang mangyayari yun. Dahil iba ang itinanim nila sa utak ng bata. Kaya nga galit sa'yo si Saring. Yun ang napakasakit. Wala akong ginawang kasalanan. Ako pa ang naging agrabyado. Tapos ako pa ang pinagkakaitan. Ako pa ang lumalabas na masama. Ako ang may malaking kasalanan at walang kwentang tao. Walang kwentang tao. Mahirap nang baguhin yun. Dahil yun nga ang itinanim nila sa utak ng anak mo. Hindi ako papayag na manatiling gano'n ang tingin sa akin ni Cyril. Gagawin kong lahat para mabago yun. Dahil hindi ako masamang tao. Hindi. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May Pangako ang Bukas. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Jason. Lalo na ngayon, maaaring mas tumindi pa ang galit sa akin ni Rebecca. Natatakot ako baka ang anak kong pahirapan niya. Kaya nga, mas mabuting ituloy na natin ang asunto laban sa kanya. Yun na lang ang paraang magagawa natin. Sige,
pumapayag na ako. At bahala na. Ang mahalaga'y makuha ko ang anak ko sa kanya. Dahil pakiramdam ko, hindi na siya ligtas kay Rebecca. Cellphone ko. Hello? Mariana? Ako nga ho ito. Sino po sila? Tiyuhin ako ni Rebecca. Tinawagan kita dahil may mahalagang bagay tayong dapat pag-usapan. At saka gusto kang makita ng pamangkin kong si Rebecca. Para ano po? Mas mainam kung makikipagkita ka para maintindihan mo ang lahat. Maaasahan ka ba namin? Sige po. Darating ako. Pupunta ka ng ospital? Oo, Jason. Kailangan ko malaman kung anong sasabihin nila sa akin. Bakit sa ospital ka pinapupunta? Sinong naroon? Si Rebecca. Alam ko, galit ka sa akin, Mariana. Pero nagpapasalamat ako at nagpunta ka rito sa ospital para makipagkita sa akin. Nasabi na sa akin ng tinorman mo ang kalagayan mo, Rebecca. Totoo, masama ang loob ko sa'yo. Pero hindi ko pa rin maalis ang hindi maawa sa kalagayan mo. Mariana, ito marahil ang kapalaran ko. Hindi ko alam kung magagawa mo pa akong patawarin dahil sa mga maling ginawa ko. Bakit sinasabi mo yan sa akin, Rebecca? Akala ko kasi magiging masaya ako. Akala ko mawawala lahat ang minanakit at sama ng loob na narito sa puso ko kapag nakaganti ako. Pero nagkamali ako. Kundi lalo lang ako nabaon sa kalungkutan. Lalong naging mabigat sa damdamin ko ang lahat. Para bang pinarusahan ako. Dahil sa pagkakaroon ko ng malubhang sakit. Kaya ang gusto ko, ilagay na sa tama ang lahat. At magkaroon ng saysayang buhay ko. Pag man lang ako mawala. Anong ibig mong sabihin, Rebecca? Binabawi ko ng lahat ng mga masasakit na salitang nasabi ko. Sana hindi kita dapat idinamay sa kasalanan ng nanay mo. Lalo na ang isali sa galit ko si Cyrene. Mariana, gusto kong ibalik na sa'yo ang anak mo. Mas kailangan kanya. Salamat. Pero hindi yun madali para kay Cyrene. Alam mo kung gaano ako kinamumuhian ng aking anak. Hayaan mo. Gagawin ko ang makakaya ko para ayusin ang ginawa kong problema. Kakausapin ko siya, Mariana. Rebecca! Kahit man lang sa maliit na bagay na yun, ay magawa kong itama ang mga kasalanang ginawa ko. Bago man lang ako mawala sa mundong ito. Pagkatao mo at kahit anino mo, ayaw niya makita. Hindi ba sobrang sakit noon, Mariana? Ha? Nakakadurog ng puso. Bakit mo ito ginagawa sa akin, Rebecca? Para gumanti sa'yo, Mariana.
Para maramdaman mo rin ang lahat ng kirot, ang lahat ng hirap at pagdurusa na pinagdaanan ng pamilya ko. Lalo na ang hirap na tiniis ko dahil sa pagkawala ng mga mahal ko sa buhay. Hindi ko makakalimutan kung paano kaming iniwan ng papa ko. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Hindi po ba ang sabi niyo? Kayo nang bahala sa akin. Hindi niyo ako pababayaan. Hindi niyo ako ibabalik sa Mama Mariana ko. Kasi nga masama siya. Irene, binabawi ko ang lahat ng yun. Mama Rebecca! Dahil mali ang lahat ng yun. Hindi po totoo yun. Nagsinungaling kayo ni Papa sa akin. Oo. Dahil yung sa galit na pareho naming nararamdaman para sa Mama Mariana mo. Hindi siya totoong masama. I'm sorry, Irene. Patawarin mo sana kami ng Papa mo kung nagawa namin yun. Pinalabas namin walang kwentang tao ang Mama mo. Kami ng Papa mo ang masama. Kami ang sinungaling. Kami ang may malaking pagkakasala sa Mama mo. Pero bakit po? Sa ngayon, alam ko mahihirapan ka pang maintindihan. Pero sana patawarin mo kami. At gusto kong itama ang lahat ng kasalanan ko, Irene. Kaya ibabalik na kita sa Mama mo. Alam ko, mas mapapaayos ang buhay mo sa kanya. Dahil tuturuan ka niya para maging isang mabuting tao. Ipinamimigay mo na po ako. Hindi kita ipinamimigay. Kundi binabalik lamang kita sa taong mas karapat-dapat mong makasama. Sa taong totoo ang pagmamahal ay ibibigay sa'yo. Walang pagkukunwari, kundi tunay na nagbumula sa kanyang puso ang pagmamahal. Pero Mama Rebecca, sakit na ako sa Irene. Hindi na ako magtatagal. Mama, mawawala na ako. Ang gusto ko sa pag-alis ko, matyak ko magiging maayos na kalagayan mo. Pero isang bagay ang gusto ko pang sabihin sa'yo. Ang totoo, minahal na rin kita na parang isang tunay na anak. Kaya nga ang gusto ko, mapabuti ka, mawala man ako. At si Mariana, siya ang makapagbibigay sa iyo ng maayos na buhay. Nakakagulat talaga ang mga nangyari, Jason. Pero kahit malaki ang nagawang kasalanan sa akin ni Rebecca, naawa pa rin ako sa kanya. Talagang handa na siyang ibalik ang anak mo? Iyon ang ipinangako niya sa akin. Ibig na niyang itama ang mga maling nagawa niya bago siya mawala. Namumuhay sa iyo ang anak mo. Bata pa si Irene. Naniniwala ako na madaling mababago ang anuman dati niyang pinaniniwalaan. Lalo na kung si Rebecca magpapaliwanag nun sa kanya. Kung sa bagay, siya lang ang makaaayos na mga pagkakamali at kasinungalingang ipinunla nila sa utak ng bata. At masayang-masaya ako, Jason. Alam ko na may magandang ibubunga mga nangyayari. Matutupad na ang inaasam ko. Makakasama ko na ang aking anak.
sa muli mong pagbisita sa akin, Mariana. Sumainyo mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayan, alam po naming inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang aral sa buhay. Pinamagatang, hindi ako dapat magbayad sa kasalanan ng iba. Samantala, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Ang mga bituin ng radyo na nagbigay buhay sa ating pagtatanghal ay sina Susan Robles, Vilma Borromeo, Bobby Cruz, Phil Cruz, Lionel Benamin, at si Olive Madridejos sa papel na Mariana. Nilapatan ng tunog ni Jerry Butiap, sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal ni Bong Muyar at Eric Lucero. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Gani J. Halamanan at sa direksyon ni Rosana Villegas. Ito pong muli ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod na linggo, muli po namin kayong hahatdan ng isa na namang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin, sa ating natatanging dulang, May Pangako ang Bukas.